Sa Negros, Iloilo at Bulacan, may mga hinahanap-hanap na pagkain na literal kailangan mo talagang hanapin. Ang paboritong pampainit ng sikmura ng mga tiga San Rafael, Bulacan, maihahalin tulad daw sa dinuguan. Gawa rin ito sa karne at dugo ng baboy. Pero mas masabaw. Tsak, mapapahigop ka sa asim linamnam ng kanilang tinumis. At ang pinakamasarap daw na tinumis sa buong San Rafael, matitikman sa isang luma at tagong bahay na ginawang karinderya. Yun nga lang, wala itong karatula. Kaya marami sa mga sumasadya rito nawawala. Alam niyo po ba dito kung saan yung nagbebenta ng tinumis ko? Opo, dito po sa gawin na yan. Pero kalma lang, ituturo namin sa inyo kung nasaan ito. Hanapin lang daw ang kapilya na kung tawagin, bisita ng Marungkilyo. Mula rito, magbilang lang ng 18 mga bahay. Hanggang sa marating ang ancestral house na ito na itinayo bago pa raw ang World War II. Dito na raw matitikman ang dinarayong tinumis. Specialty ng mag-asawang Heidi at Arnold. Pagkatapos po natin igisa ang bawang, sibuyas at kamati, isusunod naman natin ang pinatad na baboy. At saka inihalo ang dugo. Pag naluto na po yung dugo, pwede na po natin ilagay yung usbong ng sampalok. Nung kumulo, naglagay ng pechay, sili, Medyo may pagkasinampalukan, parang dinuguan, parang mix. Taong 1939 pa raw itinayo ang bahay na pagmamay-ari ng kanilang kaanak. Dahil matagal na raw itong hindi tinitirhan, taong 2014 naisipan nilang gawin itong kainan. Sa simula po, meron kaming karatula, sa galam po, nasira na, hindi na po namin napagawa. Ang tinumis naman nilang pumatok sa panlasa ng kanilang mga suki. Recipe daw ng ina ni Heidi na si Selly. Nung bata pa po kami, lagi siyang nagluluto ng tinumis. Kasi may sabaw yan, na para marami po kami magkakapatid, kaya kailangan may sabaw para kasya. Nakatulong po dahil napag-aral po namin yung aking mga anak. Ang hinahanap-hanap namang merienda sa bayan ng Silay sa Negros. Napaka-crispy at malinamnam. Hindi kagaya ng empanadang Ilocos na gulay ang sahog. Dito, karne. Ang gilid nito, dinisenyuhan din na parang kaliskis ng isda. Ito ang empanada ng mga Negrense. Halos lahat ng mga tiga-Silay alam kung saan ito nabibili. Hanapin lang ang Berdeng Gate ng ancestral house na ito sa Rizal Street at pumasok. Pagkatapos, akyatin ang lumang hagdan kung saan matitikman ang empanada na heritage recipe ng pamilya ni Nora. Gumagawa na kami ng empanada since 1925. Gawa siya ng great grand aunt ko, si Soledad Montelibano Lacson. Makalipas ang halos isang siglo, wala raw binago si Nora sa recipe ng kanyang lola Soledad. Una muna nilang ginawa ang filling o palaman ng empanada na pwedeng baboy o manok. Lagyan ng bawang, sibuyas, patatas, garbanzos, giniling na baboy, asin, brown sugar, at saka pickles. Sunod nilang hinanda ang dough. Ang nakatoka rito, ang magdadalawang dekada na nilang trabahador na si Martin. Dapat kung magmasa ng ganito, may tama kang lakas. Kasi wala kang lakas, hindi ka makagawa ng ganito. At ang sikreto raw para maging crispy ang kanilang empanada, nasa tamang pagrolyo at paghiwa.
After mag-rest ang dough, ginagawa siya ng ganito. Tawag nito, hojaldre. Dahon ng saging ang ginagamit long time ago kasi wala pa yung mga wax paper para hindi lang siya magdikit sa lamesa. Nilagyan ng palamang karne. At iprinito hanggang naging golden brown. Dapat tamang-tama yung pag-fry mo. Pag kulang yung pag-fry, hindi siya maging crispy. Is 70 pesos each and ang chicken is 75 pesos each. Crispy siya. Halo yung blending alat tsaka yung tamis. Nakakagawa raw si Nora ng 600 to 800 pieces ng empanada kada araw. Mahaba ang proseso pero madali siya maubos. Si Nora, pang-apat na henerasyon na ngayon na gumagawa ng empanada. Family consumption lang siya. Later, ang mga friends, relatives nag-request na magpagawa din sila every time na may party sila. Pamilyar ba kayo sa pagkain ito? Mahaba, pabilog, malutong, at kalasa ng apa ng ice cream. Ang tawag dito, barquillos. Sa probinsya ng Iloilo, marami ang gumagawa at nagbebenta nito. Pero may isang barquillos dito na namumukod tangi raw. Matamis-tamis siya, mabilis siya, matuyo sa bibig. Ang paggawaan kasi ng barquillos na ito, nagkukuble sa lumang bahay na ito. At ang matyagang gumagawa nito, ang 83 anyos na ngayong si Lola Julieta. Nag-umpisang gumawa ng barquillos ang parents ko way back 1952. Ang mixture, hinalo sa loob ng kalahating oras. Nakakapagod din, kaya lang kailangan haluin mabuti para maganda ang resulta ng pagkakagawa. Ang katuwang ni Lola Julieta sa paggawa, ang kanyang dalawang trabahador at pamangkin. Pero tanging siya lang daw ang nakakaalam ng eksaktong sukat ng bawat sangkap. Kung baga sa ano, yun ang secret ng negosyo. Ito, way back 1996 pa. Isinalang sa kanilang hulmahan. Dapat mabilisan yan. Habang mainit, pwede mo siyang i-roll. Pero pag mahina ka, it will become crispy, hindi mo siya maroroll. Pag napuputol na ganito na, kasi kalahat. Tinawag namin Sharon Cut. Kasi unang umorder ng ganitong size, yung customer namin na nagregalo kay Sharon Cuneta. Ang barquillos, masarap pang merienda. Crunchy rin. Parang madali siyang matutunaw. Ang mga lihim ng kusina, minsan nakatago sa lumang bahay o ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At sa bawat pagkain ito, hindi lang lasa ang natitikman natin, kundi pati na ang sikreto at tradisyon ng pamilyang Pilipino. Matagal na nating alam na ang malunggay, superfood, sandamakmak ang taglay na mga bitamina. Ang bago, nadiskubre na mabisa raw itong pangontra kahit sa mga malulubhang sakit katulad ng cancer. Lantang gulay na raw ang 56 anyos na si Alma. Oktubre nitong nakaraang taon, nakaratay lang siya sa kama. Ang buhay niya, tinaningan na. Si Alma kasi na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Physically draining, mentally draining, emotionally draining siya. Lalong-lalo sa finances kasi umabot po kami ng 1.7 million. Pero makalipas lang ang halos isang taon, si Alma, heto, patuloy na lumalaban at unti-unti na raw niyang tinatalo ang cancer.
Ang kanya raw naging sandata ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng isang gulay na libre niya lang daw napipitas sa kanilang bakuran. Ito ang gulay na paboritong isahog sa munggo at tinola, malunggay. Ako masabi sa malunggay, basta malakas siya, malakas ang resistensya ko. At hindi lang daw si Alma ang makakapagpatotoo sa bisa nito. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Malunggay talaga yung pinaka-effective. Alam na nating napakasustansya talaga ng malunggay. Pero gaano katotoong mabisa rin itong pangontra kahit pa sa cancer? Dito sa kanilang tahanan sa Naik, Cavite, patuloy na nagpapalakas ngayon si Alma. Wala raw siyang iniinom na gamot at ang nagsisilbi na lang daw niyang maintenance ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng malunggay. Kahit nga yung sapsoy na hindi naman dapat lagyan, nabubudburan ko ng malunggay yan. 3 beses sa isang araw rin siya kung uminom ng malunggay tea o yung homemade na pinakuluang dahon ng malunggay. Ang mga malunggay ni na Alma, libre lang daw na pinipitas ng kanyang anak na si Christine sa bakuran ng kanyang hipag. Kanya itong hinimay-himay, hinugasan at pinakuluan. Medyo mapait. Tinitis ko ng lahat ng pait kasi yun ang maganda sa katawan. Setyembre nitong nakaraang taon, nung bigla raw bumagsak ang katawan ni Alma. Nawalan ako ng gana. Unti-unti ako nangangayayat. Suka lang ng suka. Sabi ko, naktalin mo na ako sa ospital. Sabi ko ganun sa kanya. Hanggang sa nalaman niya na maliban sa kanyang diabetes, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Kitang-kita ko talaga sa ultrasound. Maliit pa sa butas ng lapis, yung dadaanan na lang ng pagkain ko. Nakatakip na yung mga bukol-bukol. Na-diagnose din siya ng 7 iba pang mga sakit. Pati baga ko, naapektuhan na. Pati pantog, tinapyas na. Si Alma na-confine sa ospital sa loob ng mahigit 2 buwan. At kasabay ng paghina ng kanyang katawan, ang paglobo ng kanilang hospital bill. Sobrang draining siya kasi umabot po kami ng 1.7 million. Dahil sa lumalaking gastos, nagdesisyon na ang mag-anak na sa bahay na lang magpagaling si Alma. Dito na rin siya kumapit sa herbal medicine. Kahit naman mahilig talaga ako sa malunggay, kalaman ko rin na maraming benepisyo yung malunggay. Matapos ang 1 buwan na wala raw mintis na pag-inom ng katas ng malunggay, napansin daw nila ang pagbabago kay Alma. Nanumbalik yung lakas niya, pati yung glow niya, parang mas gumanda pa siya kaysa sa dati. Ang kanyang colon cancer naman, unti-unti na rin daw gumagaling. Natigil yung pain na sinisigaw ko sa ospital. Yung pasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng buhay. Nakikita lang ho na may mga components ang mga dahon ng malunggay. Yung pinagbasihan lang po nun ay cancer cells at mga daga. So wala pa po ng human subjects. Ang malunggay o Moringa oleifera, kilalang superfood. Mataas siya sa beta-carotene, meron siyang quercetin, magnesium, calcium, especially vitamin C. Mataas ang antioxidant properties niya. Mabilis sumabong. So the more na kinukuhaan mo siya ng dahon, the more na dumadami yung kanyang mga usbong. Ang tiga-tubigon sa Bohol na si Diana, ito rin daw ang naging takbuhan nung na-diagnose siya ng stage 4 Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa dugo. Dumaan po ako sa bingit ng kamatayan. May taning na din ang buhay ko kasi hindi nag-promise ang doktor na masisave po ako. Nagdadalang tao raw si Diana taong 2015 nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang cancer. Nagkaroon po ako ng tubig sa baga po. Hindi ako makatulog ng 2 buwan yata yun. Kinalaunan, nakumpirma niyang ito nga'y cancer. Ang paggamot sa kanyang sakit, pahirapan daw, lalo't may sanggol noon sa kanyang sinapupunan. Nung mawala na ang aking lagnat, operation na para sa biopsy po. Chemotherapy kaagad. Ligtas namang naisilang ni Diana ang kanyang anak, pero dahil may kamahalan daw ang pagpapachemotherapy, kinailangan niyang maghanap ng alternatibong gamutan para sa kanyang cancer. Blend yung ginagawa ko sa malunggay. So yun yung iniinom ko. Nag-improve yung condition ko nung gumagamit na ako ng malunggay. Ang lymphoma po kasi ay cancer ng kulani. Ang treatment po sa cancer ng kulani, chemotherapy at saka radiation therapy. Ang
taga Muntinlupa naman na nagka-breast cancer na si Juvie, 8 taon na raw, cancer-free. Taong 2015 nung meron daw nakapa na bukol si Juvie sa kanyang kanang dibdib. Sabi niya sa akin ng doktor ko, tatanggalin lang natin yung bukol mo dito. Tapos titingnan natin kung may mga kulani daw ako sa magilid-gilid. Hanggang nalaman niya na ang kanyang bukol, malignant o cancerous pala. Stage 1A, breast cancer. Umiyak na ako eh. Sabi ko, huwag ka mag-alala, gagaling pa yan. Kasi stage 1A ka pa lang. Buti nga na-adaptan na ka. Kalaunan, siya'y nagpa-mastectomy. Tinanggal ang buo niyang suso. Dahil naman sa takot at gastos, hindi na raw siya sumailalim sa chemotherapy. Pero nabuhayan daw siya ng loob nung nalaman niya na ang kanyang pinsan gumaling di umano sa cancer kahit hindi nagpa-chemo. Uminom at kumain lang daw ito ng malunggay, kaya ginaya niya ito. Kinakatas ko yung katas doon kasi isang kutsara, 3 times a day yun. Iinumin mo siya, ganon. Mula raw nung gawin ito ni Juvie, malaki ang kanyang ipinagbago. Walang Diyos. 9-year survivor na ako ngayon. O, di ba? Talagang naniniwala ako sa malunggay. Kasi gulat sa pool yan, talagang tumulong sa akin. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Pero mariing ipinapaalala po ng mga eksperto, mayaman man sa sustansya ang mga dahon ng malunggay at sa kabila ng mga testimonya o sinasabing karanasan ng iba, wala pa ring pag-aaral na makapagpapatunay na epektibo ang malunggay na gamot sa cancer. When it comes to fighting cancer, it cannot stand alone. Kailangan pa natin ng more studies para po makita natin, number 1, safe ba siya? Number 2, effective ba siya? Yun po ay supplement lang. Maaari po may benefit sila nutritionally, pero po walang evidence na effective po sila alone sa pag-treat ng cancer. Bagamat mayroong mga pag-aaral na ang malunggay talaga ay nakakatulong, punta po kayo sa doktor. Tingnan niyo po kung ano yung pwedeng maitulong. Sa isang bansang napakamahal magkasakit at kapos din ang libreng serbisyong medikal, hindi nakapagtataka na ang ilan sa malunggay kumakapit. Pero sana dumating ang araw na ang lunas sa ating mga sakit mas abot kaya, lalo na para sa mga nangangailangan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.